So, good day sa ating lahat. Meron tayo ditong Honda Click na 125. Ayan. So, ang problema nito ay ayaw mandar. So, bigyan ko kayo ng idea guys in case na ma-encounter nyo to para alam nyo yung gagawin nyo pagka ganitong senaryo ay yan, actual yung ma-encounter. Okay, so po-start natin. Yan, nagre-redondo lang siya. Okay. So, ito meron siyang kuryente. And then kapag tinesting natin yung kanyang injector, pakitanggal niya ko yan. So pag tinesting natin yan, meron naman siyang lumalabas na fuel. Okay. So ito guys, napaglaruan na to ng mekaniko. Ayan, so po start natin. Okay, po start mo. Ayun o, kita nyo may lumalabas. Pero nangyari ito guys, ay ang injector na yan, mayroon siyang tinuktok sa dulo. Pinuktok siya ng ano, pakita ko sa inyo. Isisingit ko dito sa video. Ayan, kabit muli. And then, ang nangyari dito, naputol din ito. Okay, so possible may lamat na or sa pagsikwat. So dinikitan ng pandikit glue pero hindi talaga siya obra. Sa una lang sa matigas pero pag natagtag putol din siya. So pinalitan ko ng bago. Mayroon akong spare dito. Okay. So ang problema ito ngayon, may fuel naman na lumalabas. So ang reading ng PSI nito ay pumapalo naman ng 40 PSI. So papakita ko sa inyo yung PSI ha. So ito yung gauge. So pag sinusi, so umaabot naman siya ng 40 PSI. So ibig sabihin, good naman yung ating PSI, yung pump, good niyan. And then nawala na rin yung lock dito. Mamaya i-cable tie na lang natin yan kasi wala naman tayong available na lock dito. So kasama ata sa siya pag binili. So tinesting ko rin yung kanyang TPS. Okay din naman. Okay, so kakalisin ko muna to. And then bibigyan ko yun ng idea para matrace nyo kung alin ba yung sira. Okay, so kalasin ko muna to. Guys, about naman doon sa TPS percent niya, so yan yung angle, i-click lang natin yan. So yan yung graph. Kapag tinotrottle ko siya, ayan, makikita nyo hindi siya nagda-drop. Ayan. So full throttle lang, gagawin mo lang siya, makikita mo siya hindi siya nagda-drop. Ibig sabihin good rin yung sensor niya. So ang problema lang nito, kapag tinotrottle hindi siya bumabalik. Okay. So unang issue na mayari dito, nagwa-wild. So isa pang na pagbukas ko dito, yung injector nawawala yung kanyang itong o-ring na makapal na to. Ayan. So ang nilagay na o-ring, yung o-ring na ito. Ayun. So hindi yan yung o-ring niya. So ang o-ring niya dapat ay yung makapal, yung ganyang klase. Siya na kayo nagba-blurred. Okay. So ngayon bigyan ko kayo ng idea paano ko siya napaandar. So pag niredondo mo siya, try mo siya, redondo mo. Pag niredondo, ganyan siya. So may gamit ako ditong CVT cleaner to ha. Okay. So tingnan nyo gagawin ko guys kapag pupustart niya tapos bubugal ko siya doon. Yan. Mapaandar siya. And then mamamatay uli. O set, isang try pa uli. Ito nalunod na. Okay. Huwag mo bigyan doon sa gitna. Yan. Ano lang, konting-konti lang na throttle. Yan, sige. Okay, throttle mo. Yan. So, umaandar siya kapag binibigyan natin ng CVT cleaner. Kasi flammable naman kasi ang CVT cleaner. So, isa na clue doon, pag binibigyan natin ng flammable dyan or fuel, nagkakaroon siya na umaandar siya. And then pagka wala na siyang fuel, hindi na siya umaandar, redondo na lang siya. So ibig sabihin, yung fuel na lumalabas dito kulang sa injector. Okay? So mahalaga din yung mga FI machine para matest natin yung volume ng injector. So wala tayong FI machine dito ngayon na sample kasi ayun, nasa sulok. So nagtry ako ng bagong injector. So papakita ko sa inyo guys yung bagong injector. Okay? So kakabitan ko ng bago.
Okay, so pinalitan ko ng other injector. So dapat ito guys, may plate to ha, pag kinakabit. Okay, so may o-ring na rin yan. So ngayon, ipo-start na natin. Yan. Okay. So yun lang guys, yung information na pinakita ko sa inyo in case na may encounter nyo to. In case na wala kayong injector na pangpalit agad, so meron kayong CVT cleaner or carb cleaner or any flammable na pwede nyong isirit doon para malaman nyo kung yung injector ba tama ba yung binibigay na fuel. So sumisirit naman siya. So ganoon lang guys, kita nyo maandar na yung motor. Okay, so one click siya yung pinalitan ko ng injector. Yan. Okay na siya. Okay, so sa may ibang mga sira ng mga ganito, ang tabayanan lang guys yung vlog sa aking channel. Follow nyo lang yung Aaron Mecanico, station lang kayo. So abangan nyo lang yung mga video na pinapakita ko. So ito using ano to guys using EasyScan 3.0, ito yung version 2. Okay, so 100 yan. So kaganda lang to siya, mas madali mag-diagnose, madali ka mag-reset. Okay, so kung magre-reset ka lang, mabilis lang siya. Punta ka lang sa diagnostic. Pag magre-reset ECM ka, punta ka lang sa Honda. Ayan, so wala ka na ibang ilalagay na wire doon, kailain lang. So kung hindi nyo mapatino yung minor, kiklik nyo lang ito para matrace nyo kung may problema yung program. Ayan, so ganoon lang sa kabilis mag-reset ng ECM, and then normal na uli yung learning nya. So yan. Okay, okay guys, so pakita ko pala sa inyo yung reading na compression. Ayan, sige po, start mo. Sige, sige. Lalapat natin sa butas. Ayan, sige. Ayan. Okay, so makikita natin yung reading nya. Ayan o, lagpas naman siya ng 100 PSI kasi minimum ko dito guys sa mga FI ay 100 PSI. So ito lumagpas naman siya. Ayan, makita nyo yung kulay yellow na line. So ibig sabihin good naman yung compression nya. Okay, so siyempre kapag wala na dun sa compression ang problema, okay na yung compression, lipat tayo sa ibang troubleshoot. Okay, so yun na guys, pinakita ko sa inyo yung reading na compression nya. So yung throttle body kasi i-check namin ito bakit hindi siya bumabalik kapag nakakabit yung kable. Pero pag manual, bumabalik naman siya pero sobrang lambot. At pakikita nyo mamaya, hindi natin nilinis yung throttle body kasi ang ano ito ay troubleshoot lang muna. So pagbalik nito or zone for cleaning naman ang andito, lulublob natin ito sa machine. Okay, so kakalasin muna natin yan para maayos natin yung kanyang throttle body. Naibalik na namin tama yung spring. Okay, so ito rin throttle niya. Pag throttle, ayan o, mabalik na sa kusa. Ayun na, nagwa-weld pa eh. Ayan o. Okay. So magandang araw sa ating lahat.